Finally, nakakain din kami ng pares for breakfast. At dahil Year of the Pares nga ngayon sa Pinas, at sobrang dami kong napapanood ng mga videos, talagang nainggit ako sa mga napapanood ko. Steak nga pala yung nabili kong karne. Naghahanap kasi ako ng kahit may konting taba, tapos ito lang yung nakita ko na meron. O diba, ang sosyal ng pares, naka-steak. Nakakamiss talaga sa Laguna, nalalabas ka lang ng bahay, makakabili ka na ng luto na pares. At syempre, meron na din kasamang fried rice. Kaso dahil nasa ibang bansa nga tayo, kailangan ng sariling sikap. Nagisa lang ako ng bawang, sibuyas, tsaka ng luya. Naglagay na din ako ng konti na pinakuluan kong karne kanina. Tapos, nag-add na din ako ng star anise. And then, yung sabaw ng pinagpakuluan din, yung sinabaw ko dito sa pares. At ngayon ko nga na-realize na sobrang dali lang palang magluto nito. Ang medyo matagal lang talaga yung pagpapalambot ng karne. Pero pag merong pressure cooker, mas mabilis. Naglagay lang ako ng toyo, tapos konting asukal. Wala na palang brown sugar, kaya itong white sugar na lang. Tapos, naglagay din ako ng konting pampalapot na cornstarch na may tubig. Nag-add na nga din pala ako dito ng ibang pampalasa. Naglagay ako dito ng paminta at pwede din naman kayo magdagdag ng asin kung gusto nyo. At dito na talaga ako natutuwa kasi kalasa niya yung nabibili sa kanto na pares. Yun kasi talaga yung hinahanap ko na lasa. Nag-add na nga din pala ako dito ng onion leeks tsaka ng fried garlic. At ayan na, ready na kagad ang ating pares. Napanood ko nga yung kay Rosmar at Diwata na merong chicharong bulaklak tapos meron pang liempo. Siguro next time pag nakahanap ako dito ng chicharong bulaklak, itatry ko din. Never ko pa kasi siya natitikman at curious ako sa lasa. Tamang-tama, mahilig din ako sa chicharong bulaklak. May natira nga din pala ako kagabi na kanin. Naglagay lang ako ng butter, tapos konting liquid seasoning at nag-add din ako ng garlic. Simple na lang yung ginawa ko dito sa fried rice kasi okay na naman yung lasa ng pares. At finally, makakakain na kami ng aming breakfast. O diba, pinagpapawisan pa nga yan. Madalas talaga noon sa Pinas, ang umagahan ko is goto o kaya naman ay pares. Minsan din nakakabili sa labas ng mga spaghetti, palabok, champurado, tsaka mga lugaw at sopas. Kaso dito wala namang ganun kaya tiis-tiis muna. Ako na nga pala muna yung kumain tapos maya-maya ko tatawagin ng twins pag medyo lumamig na siya. Before kasi kumakain din talaga sila ng pares sa Pinas. Ewan ko lang ngayon kung magugustuhan pa rin nila. At syempre, dapat may kapartner na malamig na tubig. Nandito na nga din pala si Charlie and Chino. At ang unang nag-try ay itong si Chino. In fairness naman kay Chino, kumakain pa rin siya ng pares. Before kasi talaga siya yung mahilig dito. Habang si Charlie naman, ayun, yung aking yelo ang pinagtripan. Ewan ko ba sa batang yan, ang hilig-hilig niyang ngumuya ng yelo. Pinipigilan ko na lang talaga at baka maubos ang kanyang ngipin. Pinatry ko nga din pala siya ng pares. No, it's dirty! What? Eyes. Tingnan mo nga at nasiraan pa ang aking pares. Dirty daw ang aking pagkain. Maya-maya nga nakita ko siya nakaakbay pa siya dito kay Chino. Kaso naiinis yung isa kasi mainit nga naman. By the way, ang press ko ng sando na yan, baon ko pa yan from Philippines. Ano, T-Rex? This is T-Rex pares. Napalingon si Charlie nung sinabi kong T-Rex pares. Parang may pagsisisi na hindi siya kumain.